So what's up mga higala, no? What's up mga higala, Solo Rider PH here, no? So gagawin natin ngayon is valve setting tayo ng Suzuki Smash natin kasi it's been almost 2 years na hindi ko na siya na-check yung valve clearance niya. Medyo lumalagitik na rin siya. So magpapalit na rin tayo nitong o-ring. So ang ipapalit natin is itong pang Honda since walang masyadong nagbebenta dito ng Suzuki parts sa amin. Wala masyadong nagbebenta nito. So okay din naman yung Honda. Plug and play. Same lang naman sila ng fitment ng Honda. Yan. So papalitan natin to, yung tappet cover kasi nagli-leak na yung oil niya. So papalitan na natin, medyo flat na rin. Tapos magsiset tayo ngayon ng valve clearance ng Suzuki Smash. So ngayon is na buksan ko na, tinanggal ko na yung karburador kasi lilinisan pa natin mamaya. Medyo madumi na rin. Tapos kinuha muna natin yung spark plug. So ito yung spark plug natin sa reading niya. Nasa optimal pa naman. Yan. Brown. Yan o. Ang kakalawang. So meaning nasa optimal yung air and fuel mixture nito. So hindi ko na papakialaman yung settings ng karburador ko. Ang gagawin ko lang dito is lilinisan ko na lang. Yan, tapos valve clearance tayo. Kita nyo dito medyo maputik siya, maraming oil slugs kasi dyan na yun tumatapon yung oil na lumalabas dito sa may tappet. So itong Smash ko mga higala is almost 9 years na pala to. 9 years na to. Almost 9 years itong Suzuki Smash natin. So medyo matanda na rin to. Almost 200,000 kilometers na rin na natakbo nitong motor na to. So kailangan na rin niya ng maintenance. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung pamamaraan ko ng pag-tune up or pag-set ng valve clearance ng motor ko. So first things first is kalasin mo man yung cover. So may tutorial naman yan, marami naman yan tutorial sa YouTube. Tapos kalasin mo para walang sagabal. Tapos buksan mo to, ito sa may cam chain, ito dito sa may cam chain na part kasi dyan mo sisipatin yung top dead center. Tapos dito rin, so buksan mo lang yan. So hanapin mo lang yung T. So itong sa akin hindi ko na masyadong set. As long as nagti-TDC naman siya, meron naman, mararamdaman nyo yan pag kinalog-kalog nyo yung tappet or yung rocker arm. Yan. Ito, may play na talaga. Medyo malaki na rin. So ito rin, nakitik na. Naririnig nyo yan. Yan. Yan, malagitik na yan. So ang gagawin natin is sukatin natin yung clearance niya gamit itong filler gauge na 0.04, 0.05 at 0.06. So magsimula tayo sa 0.04. So tingnan nyo, dapat higpit siya kasi ang setting ko ang naiset ko sa valve clearance niya is 0.04. Dapat mahigpit siya.
So as you can see, yan, as you can see, yan, maluwag na siya. So try natin yung 0.06. Yan, pumapasok na yung 0.06, meaning lumaki na yung clearance niya. Yan, 0.06 na yung sukat niya. Yan, 0.06. So hindi na siya nalalaban sa 0.04. 0.05 rin. Hindi na rin siya nalalaban sa 0.05. Yan, so medyo malaki na rin yung gap niya. Tapos itong dito sa may ilalim ko sa exhaust is 0.06 to, pero ngayon is wala na, hindi na siya nalalaban. So yan, so malaki na rin yung gap niya. Yan, nasa, I think mga nasa 0.10 na to. So gagawin natin ngayon is set natin yung valve clearance niya, mga higala. So sa pag-set ng valve clearance, kailangan nyo to. Meron kayong tools na to, mas mainam. To, wrench, box wrench, tapos itong nabibili to sa Shopee, Flyman. So kung bibili kayo nito sa Shopee, pares na to, dalawa. Yan. So 8mm tapos 9mm. Tapos meron din siyang dalawang tapet, tapet size. Yan. So ito lang yung kakailanganin natin. Gagawin lang natin is luluwagan lang natin to dito. Gamit tayo ng 8mm. Luwagan lang natin to, luwagan lang natin dito pa counterclockwise yung paluwag nito, mga higala, pa counterclockwise. Luwagan lang natin dito, tapos lagay natin yung desired natin na clearance. Sa akin is 0.04 ang intake at 0.06 ang exhaust. Yan yung ginagawa ko sa akin para hindi masyadong malagitik, so yan, gagawin ko lang muna, mga higala. Yan. So gagawin natin is luwagan lang natin dito. Yan, luwagan na natin. Tapos pasok lang natin tong clearance na desired natin. So 0.04 yun. Tapos ikot-ikotin mo hanggang sa humigpit siya. Yan. Yan. Ipa. Ikot pa. Yan. Yan. Tapos pasok lang natin, ganito yung pagkaka position niya. So ito yung mag-stopper nung tapit para hindi umikot once na hinigpitan na natin. So yun. Higitan lang natin. Natin kung nalalaban na. Yan. Uy. Biyak.
dapat once na set niya siya mga higala, dapat hindi papasok yung 0.05. Yan. Dapat hindi papasok yung 0.05 once na sinet na yan ng 0.04. Dapat hindi na papasok itong 0.05, meaning okay na siya mga higala. So naset na natin yung intake. Ayun, exhaust naman. Higpitan lang natin para double check. Dito naman sa exhaust. So sa exhaust is 0.06 yung ilalagay natin na clearance. Yan. Huwag na natin. So, dito mga higala, laluwagan na natin to. Tapos papasok natin tong 0.06 na filler gauge. Yan. Pasok lang natin, tapos higpitan lang natin to hanggang sa laban na tong 0.06. Yan. Higpitan lang natin. Okay. So pasok na siya 0.06. Huwag natin ulit si higpit. Putol na. Yan. Yan. So higpitan lang natin. Yan. Yan. So pasok na yung 06. Tingnan natin kung nagitik pa ba. So pasok na si 0.606. Yan. So
Yung magaspang na siya, pumapasok pero magaspang. Yan. So, okay na siya. So, tapos na yung pagsiset natin ng valve clearance dito sa intake at exhaust na smash natin. So, gagawin na natin is lilinisan lang natin to dito. Pagkatapos ay ibabalik natin yung carpet cover. Pinalitan na natin ng ngayon ipapalitan natin to ng o-ring. So Honda yung ginamit ko mga higala kasi walang nagbebenta dito ng Suzuki. So same lang naman sila daw according sa nagbebenta. Ewan ko lang kung same lang ba. Okay lang. So ipasok na natin mga higala, no. So, kunin lang natin tong lumang o-ring. Yan. Kamunang umulan. Yan. Medyo tutong talaga. So ilagay natin isan mo natin. Linisan muna natin. Ito. Gamit tayo ng tissue. Malinis. Ayan. Tapos, linisin natin yung o-ring. At, ibalik natin. Balagay natin. Ayan. Parang di kasya. Itong Suzuki may higala is medyo malaki. Yan. So, iwan ko lang, no. Hindi pa siya masyadong kasya. Pero okay rin naman. So, itong isa. Itong isa, linisan muna natin yun. Medyo yan. Linis-linis lang muna tayo. Uy. Tapos lagay natin to. Medyo maliit siya mga higala, no. Yan talaga daw yung pagbago pa yung o-ring. Medyo hindi pa na fit kasi iwan ko lang. Maliit siya. Kung hindi kasya. Yan. Saan yung ilalim dito? Ito yung hindi siya. Ito. Yan. Ito siya.
Parang hindi siya kasya. Dapat walang maipit dito na o-ring para hindi siya mag-leak. Yan. Tingnan natin yung screw. Wala na. Wala na magdala. Tayo ngayon. Tayo natapos. Yan. Isan na natin itong ilalim. Tapos, yung up, mahigala, is dito, paharap. Itong up dito, up din dito. Yan. So, hope na hindi na ito tatagas kasi bago na yung o-ring natin. Yan. Okay na siya. Tapos 8mm na socket. Yan. Tamang higpit lang kasi para hindi yan. Hindi ma-lost thread yung bolt. Yan. Tamang higpit lang. Yan. Tapos na. So, babalik lang natin yung ibang mga pyesa, including yung carburetor, kasi check na rin natin yung cam chain nya kung laylay na ba. Pa naman yan. So ano, siguro lininisan ko na lang to may gala mamaya siguro. Lagyan natin ng degreaser para at least maging malinis yung dito na part. Malinis to may gala, hindi lang na spill yung langis. Yan, linis tong makina na to dito na part, hindi lang na spill ng langis, hindi lang nagkalat yung langis. Yan. So for almost 9 years na. So medyo tumatanda na rin tong motor na to. Almost 200,000 na yung natakbo nito. Tapos ngayon palitin na siya ng bull race kasi kita nyo naman hindi na siya stay na siya sa center. Yan. So dito yan ito. Kumakabig na yan, kaya kailangan na palitan. So yun, yun lang mahigala, no?
So, update ko lang kayo pag umandar na. No? So, babalik ko lang yung ibang mga parts, ibang mga pyesa. Tapos, try natin pandarin kung ano na yung andar niya. Magiging okay na ba siya. Tapos, palitan na rin natin siya ng kadena. Kasi yung kadena natin na bagong binili na set ng kadena, yung kadena niya mismo is parang may problema. So, palaging na kumakalas, no? So, papalitan natin ng bago yung DID na brand ng kadena, no? So, nakabili tayo ng DID. So, yun, kakabit natin. Ay, nako. Yan. Update ko lang kayo mga higala.